sa isa't isa. Nagsusumamo, napapakumbaba. Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ng iyong pag-ibig, bigkasin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ng iyong pag-ibig, bigkasin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigkasin ng iyong pag-ibig, bigkasin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigkasin ng iyong pag-ibig, bigkasin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Ang pag-aalaala po kay Jesus sa pamamagitan ng banal na punan na iniutos sa atin na gawin. Kung kaya't inaanyayahan ko po kayo makisalo sa ating pagtatangi sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ayon po sa kasaysayan sa aklat ng Exodo, sa ikasampung salot ay dumaan ang anghel ng kamatayan sa bawat tahanan sa Ehipto upang kunin ang lahat ng panganay. Ngunit ang sinumang tahanan na masusumpungan nito na may dugo sa tarangkahan ng pinto at sa bintana ay kanyang lalagpasan. Kung kaya noong gabing mangyari iyon, bago mangyari inutusan ni Moises ang lahat ng mga Israelita na maghandog ng tupa na kanila namang pagsasaluhan ng gabing iyon at gamitin ang dugo nito upang ipahid sa tarangkahan ng kanilang mga pinto at bintana. Ang tupang ito po, mga kapatid, ay larawan ng ginawa ni Jesus para sa atin. Siya ang tupa na nag-alay ng dugo upang lagpasan tayo ng kamatayan. At bilang pag-aalaala sa kanyang ginawa, nung gabing bago po siya ay pinagkanulo, kanyang dinampot ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at pinagpira-piraso ito. At kanyang sinabi, itong aking katawan na ibinibigay para sa inyo, kanin nyo bilang pag-aalaala sa akin. Kung meron po kayong mga tinapay, atin pong gawing sabay-sabay bilang pag-aalaala sa katawan ni Jesus. Gayun din naman, dinampot niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at kanyang sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugong mabubuhos para sa inyo. Kung meron po kayong saro, atin pong itaas at ipagpasalamat sa Diyos at inumin bilang patunay na ang kanyang dugo ang magtitibay sa bagong kasunduan na meron tayo kay Jesus. Gawin po natin. Samahan niyo po ako manalangin. Ama naming Diyos, dakila ka. Ikaw ay mabuting Diyos. Panginoong Jesus, mahal ka namin. Salamat sa iyong
sakripisyo sa krus. Nilagpasan kami ng kamatayan dahil sa iyong dugo at sa iyong katawan. Habang aming kinakain ng dugo ang tinapay at iniinom ang saro, aming sinasabi sa bawat isa at sa buong mundo na ikaw ay muling babalik para sa amin. Pagtibayin mo po ang aming pananampalataya at sa pamagitan ng pag-aalaala namin sa iyo ay mapagtibay ang aming pagtingin at pag-asang ikaw ay muling babalik para sa amin. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga pong muli. Ang ating buhay ay punong-puno ng paglalakbay na may kasamang pagtatagumpay at may mga maliliit na kabiguan. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na kahit dumadaan tayo sa krisis, itong pandemic ng COVID-19, ay meron tayong mga maliliit hanggang sa malalaking mga tagumpay. At nagpapasalamat tayo sa Diyos, ang pamilya ng mga pumilban ay dumanas ng pagpapala ng Diyos at nakikigalak tayo sa kanilang tagumpay. Pakinggan po natin ang kanilang testimonya. It was in the afternoon of June 28 when I started feeling symptoms. The same day, I was informed by my supervisor that one of our coworkers was tested positive and advised me to go for a test. The following day, I immediately went for a test. Throughout the week, I felt symptoms getting worse. On Friday of that week, my family went to get tested. The same day, I received my result and it was positive. Because of that, I decided to quarantine myself in the room and monitored my vitals, blood pressure, oxygen, and temperature. When my husband told me that he tested positive for COVID, I told him, well, we must have to face it. I mean, you know, I can't complain because it's already happened and it was here, so we must have to face it. But after a few minutes, fear came because I didn't have any idea of what to do, and because I know that we can't just go for a checkup or go to the hospital. We can't just look at each other, so we gathered and as family and prayed, asking God for guidance. And I thank God for Ate Rose Paraiso and her daughter Richelle, who instructed me and gave me some, even sent me or texted me some list of the important things needed to monitor my husband. So I began to look for our thermometer, the BP monitor, pulse oximeter, and buy the others that we didn't have. And after a few days, my kids started to have symptoms, one after the other. And that caused me to be more confused. But I thank God their symptoms only lasted for 1 to 2 days. I called their doctor and he just advised to stay home. That's it. So I just give them vitamins and do some precautions. Then on Sunday, my oxygen level got lower and lower. So we decided to call 911. But when they came, they refused to take me to the hospital. The following day, my oxygen level stayed low. We called 911 the second time, and thankfully, they finally brought me to North Shore Hospital. They admitted me, put me on oxygen.
gave me medicine and vitamins. My blood pressure went up, I think because I was so nervous. My first day in the hospital, it got worse. I had a hard time to breathe, that I could not even last for a minute without my oxygen to go to the bathroom. My conditions was getting worse, so the doctor asked me to sign a paper for remdesivir and plasma. A few days later, I was just laying down about 4 p.m. in the afternoon, fully awake. I closed my eyes for a bit, and suddenly I saw this big dark wave that was coming towards me, that pushed me back and forced me to turn around. And when I did, there was another dark body of water in front of me, and felt like I was going to drown. And in that moment, I called out, "In Jesus' name," and immediately it disappeared. And I opened my eyes, and I thanked God and prayed. The next day before lunchtime, I was also just laying down, and I saw this hand reaching out and holding a cup of water. As I tried to grab the cup, the hand let go of the cup, and the water is spilled all over me. And immediately I was inside a dome-like structure that I could see through, but it was blurred. I could see vine-like veins, and I could not breathe. I was suffocating. As this was happening, I was thinking of my kids, my family, so I called out in Jesus' name, and immediately it disappeared again. I came back to my sense, and I really started to pray. I got down from my bed and fixed my oxygen. I kneeled down and prayed. I was crying, and God was revealing to me things I needed to ask for forgiveness. My shortcomings, everything else I needed to pray for. And after that prayer, I felt peace. I was easily talking to hospital staff and listening to them. Thanking them, and turn on my I grabbed my phone and turned on to listen to praise and worship songs. I was still having a hard time breathing, so they gave me the plasma of that was the 7th day. And I thank God I was discharged on my 9th day, but with my oxygen. So as I was home for 2 days, and I felt this swollen pain on my neck, just right here. As it got worse, so we called our primary doctor, and he advised us to go to the nearest emergency room, Mount Sinai Hospital. During my stay at Mount Sinai, I experienced God's favor, especially when I was tested negative. There was even a debate between the staff on whether to put me on a COVID floor or a non-COVID floor. First, they put me on a COVID floor. Then the next day, they transferred me to a non-COVID floor and tested me for a second time, and it came back positive. Because of that, they put me back in the COVID room at midnight. And on the 5th day, praise God. And thank you for all your prayers. And I was discharged without my oxygen. Praise God. Here we are now thanking God for His goodness,
God is so good all the time, and all the time He is good and faithful. Amen. I can't explain at all, but all I can say is praise the Lord. Even before I needed to encourage myself that God is always with us, and He'll never leave us. As they would say, this is just like a hurricane that passing by, and I'm confident that we'll get through this by the grace of God. Amen. And 1 Corinthians 10:13 says that no testing has overtaken you that is not common to everyone. But God is faithful, and He will not let you be tested beyond your strength. And but with the testing, He will also provide the way out so that you may be able to endure it. Hallelujah. Before this happened to my family, I remember always waking up at midnight or 2 a.m. as if God is telling me something, but I don't understand. Sometimes I prayed, and but sometimes I just ignored and sleep again. But and most of the time I felt afraid and nervous, and I felt nervous and of something that I don't understand. And I realized that you can't ignore when God has something to tell you, and even though you don't understand, you need to ask God and pray for it. And as the days went by, what I was feeling sometimes. I felt like I was freezing, sometimes shaking. I felt so weak, but sometimes, but most of the time, my chest is heavy and warm. I called my primary doctor and asked about what I was feeling, if this was symptoms or stress, and he said both. And he prescribed some antibiotics and something else, but I didn't take them until a friend insisted that I do. I needed to calm myself again and say hindi ito pwede. I prayed and asked God for help, that I needed to overcome this. Because Lord, I know this is not a surprise for you, and I know that you are always here with us. I know for sure that you have a purpose for this. Just help me to understand. Hindi ko po kasi naiintindihan eh. And I asked Him to also that to open my spiritual eyes to see, and my spiritual ears to hear His still small voice. One night I woke up with a dream, and I was so afraid and shaking with the nervousness. Though that dream is not that scary, pero parang natatalo ako sa takot. I can't remember how I started to pray, but I sat down. I felt so angry that time, praying and rebuking that feeling that that fear has no place in me and my family. Wala siyang karapatan. In Jesus' name. I even stood up and stamped my feet on the floor while praying and rebuking in Jesus' name. And after that prayer, I felt relief. At ang gaan ng pakiramdam ko. I checked the time and it was past 2 a.m. And since I slept only less than 3 hours, so I need to go back to sleep. And as if it was a few minutes,
and it was 6 a.m. already, and I can't explain the great feeling when I woke up that morning. Thank God for that. And I also thank God for Eric, Shinley, and Marilyn, who for how many months praying and having devotions together. It helps me a lot. Thank you guys. I also thank God He spared me from this. I'm not working in the hospital as a frontliner, but I was exposed from my husband and my kids. But thank God for the strength, for protection, for His covering mercies there. And thank God for all your prayers. Though sometimes I don't understand and I wanted to shout so loud, cried most of the time. But thank God for those who called and prayed over the phone. Thank God for those who helped through their advices and instructed us on what to do. Maraming salamat po. I just want to share Philippians 4:8 that helped me a lot in prayer. Asking God to help me fix my thoughts on things that are true, honorable, and right. And asking Him to help me think about things that are pure, lovely, and admirable. And to help me fill my mind with thoughts that are excellent and worthy of praise. I thank God His words are alive and powerful. There's power in prayer. Hallelujah. There's healing in the power of His name. Thank God we all tested negative recently. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Joseph Jimenez. Nais ko pong bumati sa inyo sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang aking pong paksa, o ang ating pong paksa ngayong umaga, ay ang lihim ng isang matagumpay na tao. Nais ko pong basahin ang aking teksto sa Genesis Kapitulo 50, talatang 22 hanggang 26. At si Jose ay tumahan sa Ehipto. Siya at ang sangbahayan ng kanyang ama. At si Jose nabuhay na 110 taon. At nakita ni Jose ang mga anak ni Ephraim hanggang sa ikatlong sali ng lahi. Ang mga anak man ni Makir na anak ni Manases ay ipinanganak sa mga tuhod ni Jose. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y namamatay. Ngunit tunay na dalawin kayo ng Diyos at dadalhin kayo mula sa lupaing ito hanggang sa lupain na kanyang isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At pinasumpa ni Jose sa mga anak ni Israel na sinasabi, tunay na dadalawin kayo ng Diyos at inyong iaahon ang aking mga buto mula rito. Sa gayoy namatay si Jose na may 110 taon at kanilang inimbalsama siya at siya inilagay sa isang kabaong sa Ehipto. Yun po namang Exodus chapter 1 verse 7. At ang mga anak ni Israel ay lumago at kumapal na maigi at dumami at naging totoong makapangyarihan at ang lupain ay napuno nila. Ang isang tanyag na negosyante ay bumisita sa isang iglesia. Dahilan siya kilala ng mga tao, siya ay hiningan na magbigay ng kanyang patutuo. Ito ang kanyang sinabi, ako ay mayroong magandang pamilya, malaki ang aming bahay, naging matagumpay
ang aking negosyo sa tulong at patnubay ng Diyos. Meron akong magandang reputasyon. Marami akong pera. Ako'y naging matapat sa aking pagbibigay ng aking igapo at kaloob sa Diyos, sapagkat ako'y naniniwala na ang lahat ng aking tinatanggap na mabubuti ay galing sa Diyos. Aking tinutulungan ang mga gawaing Kristiyano sa kanilang pananalaping pangangailangan. Maraming mga organisasyon ang nagnanais na isama nila ako sa isa sa mga board of directors. Salamat sa Diyos at meron akong magandang kalusugan. At malawak ang pagkakataon na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Sa mga biyayang ito ng Diyos, ano pa ang aking mahihingi sa Diyos? Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay patungkol po kay Jose na makakatulong sa atin sa kahulugan ng tunay na tagumpay. Si Jose ay nagtagumpay sa pamantayan po ng sanglibutan sa kanyang karera. Datapat, ang pinakamahalaga ay ang pagtatagumpay na nakamtan niya mula sa Diyos. Ito pong mga huling talata ng Genesis ay nagbibigay sa kanyang puntod na tunay na matagumpay na tao. Ito po ay nagsasaad sa atin ng tunay na prioridad kung papaano natin malalaman ang direksyon ng Diyos sa ating buhay. Sa Josue, Kapitulo 1, talatang 8, na sinasabi, ang aklat na ito ng kautusan ay inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, at inyong ipamuhay kung ano ang sinasabi nito upang kayo ay magiging matagumpay at mayroong magandang kawakasan. Tunay nga po ang tagumpay natin ay nagmumula sa Diyos. Ito po mga talatang ito sa Genesis na ay sinasabi sa atin ang tunay na matagumpay na tao. At ito po ay napapaloob ang kanyang pamilya. Nasabi po sa salita ng Diyos na siya ay nabuhay, na nakita niya ang kanyang mga kaapu-apuhan. Pero hindi po natin nakikita rito yung pong sinasabi ang tungkol sa karir o karera ni Jose o yung kanyang kapangyarihan sa Ehipto. At datapat dito po sa mga huling salita ni Jose ay ipinakita po sa atin ang kanyang pananampalataya at pag-asa na kanyang iniwanan sa kanyang mga kapatid. Ang aklat ng Genesis ay nagsisimula sa mga gandang salita. Sa unang bahagi nito ay sinasabi, in the beginning, God. Noong pasimula ang Diyos. At ito po ay naglalarawan ng isang lalaki at babae na nilikha ng Diyos na sila po ay nasisiyahan doon po sa kagandahan ng hardin ng Eden na pinaglagay sa kanila ng Diyos. At ito po ay nagwawakas. Doon po sa huling bahagi ng Genesis ay ang tungkol po sa buhay ni Jose. Na siya po ay na sinasabi doon sa kanyang kamatayan, inilagay siya sa isang kabaong sa Egypt o sa Ehipto. Ito po ay nagpapaalaala sa atin ng tunay na kahulugan ng tagumpay, na ito po ay maaharap natin bago tayo mamatay, na nagsasabi sa ating buhay na tayo po ay magiging matagumpay sa tulong at patnubay ng Diyos. Ang mga kapatid ni Jose ay masasabi nating, well, mas mahaba ang kanilang buhay kaysa kay Jose, sapagkat dito ay sinasabi bago siya mamatay, ito ay sinabi niya sa kanyang mga kapatid. So maaaring sabihin natin na mas mahaba ang kanilang buhay kaysa sa buhay ni Jose. Datapwat ang tagumpay ng isang tao ay hindi po nasusukat sa haba ng buhay. Kaya po, ang magandang bagay dito na enjoy o nasiyahan si Jose sa mga pagpapala ng Diyos sa kanyang pamilya.
Kanyang iniwanan ng kanyang pamilya na mayroong matatag na pananampalataya at pag-asa sa mga pangako ng Diyos na magkakaroon ng katuparan ng kanyang mga pangako. Ang una ko pong puntos ay ang matagumpay na tao ay masaya ang kalooban sa mga pagpapala ng kanyang pamilya. Sa pagbibigay buod sa buhay ng dakilang taong ito na sa kanyang katanyagan at pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay, kanyang iniligtas ang isang bansa mula po sa pagkagutom. Kaya dito po si Moses ay kanya pong binanggit ang tungkol sa buhay ng taong ito na nakita niya ang kanyang mga kaapu-apuhan. Ito marahil ang isang larawan ng isang matanda na siya ay tuwang-tuwa na nakita niya yung mga ipinapanganak na mga apo niya. At ito'y masayang inilalagay sa kanyang kanlungan. Ang tagumpay ni Jose ay isa sa mga dakilang pagpapala ng Diyos. Na meron pong nagsabi na kanyang sinabi na walang sinuman na makapagsasabi sa katapusan ng kanyang buhay, sana ay nagkaroon ako ng maraming pagkakataon o panahon sa aking karera. Ang Diyos ay nagsimulang gumawa sa kasaysayan ng mga pamilya. Mapapansin po natin sa Genesis Kapitulo 7, nandun po yung pagbaha na sinasabi ng salita ng Diyos, iniligtas ng Diyos ang isang pamilya. Natatandaan po natin yung pong pamilya ni Noah, kasama ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak na Shem, Ham at Japhet, kasama ng kanilang mga asawa. So 8 po sila na iniligtas ng Diyos. Doon po masasabi natin nagsisimulang kumbaga yung pagkalat po ng mga tao sa buong sanglibutan. At mapapansin po natin ang pangako ng Diyos kay Abraham. Doon po sa Genesis chapter 12 na kanyang pinangakuan, na kanyang pangako, bibigyan ko baka gagawin kong pagpapala ang iyong buhay, ang iyong mga lahi, pagpapalain ko ang buong sanglibutan. Kaya po, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, nabibigyan siya ng anak. Nagkaroon nga po siya ng apo na si Jacob, nagkaroon po ng 12 anak. At sa mga panahong iyon ay doon po nagsimula ang kapanahunan na doon sa panahong iyon ay sa mga lahi ni Jose ay lalabas ang isang tagapagligtas. Si Jose ay naging mabuting patutuo o naging saksi sa simulain ng Diyos na kanyang pinagpapala ang mga tao dito sa sanglibutan tulad ng kanyang unang pangako. Ano po ang binibigyan din dito ni Jose sa pagtatapos ng kanyang aklat? Makikita po natin dito sa pagtatapos ng kanyang aklat yung pong pagpapala, yung pong habilin ni Jose bago siya mamatay. Alam po ninyo, yung pong mga pamilya dito sa Amerika ay lalo pong dumadami yung pong pagkakaguho ng mga pamilya. Lalo na po yung pong mga titignan natin yung moralidad ng mga pamilya. Yung mga tinatawag nating family values. Nagkakaroon na po ngayon napakarami po ngayon ng mga pamilya na nagkakawatak-watak. Yung pong yung divorce rates ay masyado na pong mataas. Karamihan po sa mga nanay na nag-i-spend sila ng maraming oras sa kanilang trabaho at apektado po ang kanilang mga anak. At apektado po ang ating kultura. At tanggapin po natin bilang mga Kristiyano, kailangan po nating paglabanan ang bagay na ito na pagguho ng kultura sa ating mga pamilya. Yung pong kultura na mapanatili po natin magiging maganda ang ating pamilya sa pamamagitan po ng ating pagsasanay sa ating mga anak. Turuan natin sila. Katulad nga po ng maraming mga magulang na na masyado yung kanilang panahon sa kanilang trabaho. Halos wala na po silang panahon sa kanilang mga anak.
ang kanilang meron po ako narinig na isang nanay, ang kanyang ginagawa ay kanyang iniiwanan ng kanyang anak sa isang kaibigan. Halos wala na siyang panahon sa kanyang anak. Okay, bibigyan ng isang tablet o kaya yung iPhone o kaya yung TV, manood ka na lang ng TV. Parang pong wala na silang panahon sa kanilang mga anak. Pansinin po natin, ano po nangyayari sa kanilang mga anak. Alam po ninyo, dapat po sana, gusto ko kayong i-encourage yung mga nanay, magkaroon kayo ng panahon sa inyong mga anak. Makipaglaro kayo. Magbasa kayo ng salita ng Diyos. Turuan ninyo sila sa salita ng Panginoon. Na kayo sama-sama bilang pamilya, magkakaroon kayo ng tinatawag na family devotion. O kaya magkaroon kayo ng yearly vacation kasama ang inyong pamilya. Alam po niyo kung gagawin po ninyo ito, hindi po ninyo pagsisisihan. Datapwat, isang bagay na aking sasabihin sa inyo na hindi niyo pwedeng maimpluwensyahan ang inyong mga anak patungkol sa Diyos kung wala kayong panahon na ginugugol sa kanila. Ayon po kay Christian author at speaker na si Gary Smalley, kanyang inireport yung pong in-interview niyang 30 pamilya na nakita po niya dito po sa 30 pamilya ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Na kanyang itinanong, ano yung dahilan kung bakit kayo malapit sa isa't isa? Ano ang dahilan kung bakit kayo masaya bilang pamilya? Ito po ang kanilang kasagutan. Kami ay gumagawa ng mga bagay-bagay ng sama-sama. At masasabi po natin dito, ano kaya yung bagay na kanilang ginagawa na sama-sama? Alam nyo, sabi nila, ang kanilang katugunan, yung kanilang camping. At sinabi rito ni Smalley, na yung camping ay nagkakaroon sila ng time, nagkakaroon sila ng panahon sa isa't isa, nagkakaisa sila bilang pamilya. Kaya po, pansinin po natin na hindi po dinesign ng Diyos ang pamilya na katapusan sa kanyang sarili. Kailangan pong ma-enjoy natin ang bawat panahon sa ating pamilya. Ang isa po sa mga messages dito po sa bahaging ito na ang pamilya ay dinesign ng Diyos para maging channel o maging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. Kaya ito po ang sinabi ng Diyos sa kanyang pakikipag-usap kay Abraham na ikaw ay magiging pagpapala. Ang bawat pamilya ay pagpapalain. So makikita po natin doon ang pangako ng Diyos. Na ninanais ng Diyos na ang pamilya natin ay tunay na maging pagpapala sa bawat isa. Alam po ninyo na tunay nga po kapag ang pamilya natin ay nakikita natin, nag-aaral sila sa salita ng Diyos, tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak patungkol sa salita ng Diyos. Sabi nga po sa Kawikaan 22, talatang 6. Turuan mo ang iyong mga anak. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Sa mga tinuro mo sa kanila, hindi nila malilimutan ang mga bagay na iyon. Tunay nga po, kailangan bata pa lamang sila, tinuturuan na natin sila patungkol sa salita po ng Panginoon. Tinuturuan na natin sila tungkol po sa church. Yung pong church ay modelo po. Ito po ay modelo, ginawang modelo ng Diyos para po sa mga tao sa sanglibutan. Kaya anong sinabi ng Panginoon? Malalaman ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y nagmamahalan sa isa't isa. Ito po ay sinisimulan natin sa ating pamilya. Di po ba kapag napakaganda ng ating pagtitinginan sa pamilya, nagmamahalan tayo, tayo ay laging nananalangin bilang pamilya, nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay makikita natin at madadala rin natin sa ating mga iglesia. Na ang iglesia ay isang modelo na makikita ng mga tao, nais kong maging kasama doon sa church na iyon sapagkat nakikita ko ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamalasakit nila sa isa't isa.
Meron pong survey na ginawa, yung po tinatawag nating Barna Group. Tungkol po sa mga millennials, kung bakit daw ang mga millennials ay marami sa kanila hindi na nagpupunta ng church. Alam po ninyo, ito po yung survey na ginawa. 30% ang kanilang, sabi nila, ang pag-attend sa church ay hindi na mahalaga. At 39%, anyway, sabi nila, masusupungan naman namin ang Diyos kahit saan. 35%, ang church ay hindi na relevant o hindi na naangkop sa amin. And then 31%, church is boring. Kaya sabi nila, kung bakit pa kami pupunta sa church kung ang church ay boring. Ang pag-awit, nakakaantok. Ang pastor, kung magmensahe ay nakakaantok. So, hindi na lang ako pupunta sa church. So, sabi nila, boring ang pagpunta sa church. Kaya ano pong ginagawa ng ibang mga kabataan? Of course, hindi lang kabataan, kundi kapag oras na nagsasalita na ang pastor, nagte-text na sila kung kani-kanino. O kaya binubuksan nila yung kanilang Facebook account. Tinitingnan nila. Habang ito, ang kanilang pastor ay nagsasalita. Alam po ninyo, isang bagay na makikita natin na hindi man natin naiisip marahil, nakikita tayo ng Diyos at nakikita ng Diyos kung ano ang nasa ating puso. Pagdalo sa church ay napakahalaga. Ang nagsasabing mahalaga ang pagpunta sa church, narito po ang kadahilanan. 44% ako ay nagpupunta sa church upang lalo akong mapalapit sa Diyos. 27% ako ay natututo patungkol sa Diyos. 22% yun ang sinasabi ng Biblia na ako ay dapat magpunta sa church. 13% ang aking mga anak ay natututo patungkol sa Diyos. 8% ang iglesia ay gumagawa ng mabuti sa buong mundo. And then 5% ang aking mga kaibigan ay nandoon. Kaya po ang kakaibang bagay patungkol po sa lapida ni Jose, ito pong dakilang taong ito ay nandoon po ang pagpapala ng Diyos sa kanyang pamilya. Ang isa pong bagay na masasabi natin, yung accomplishment o nagawa ni Jose ay ang tungkol po sa kanyang pagiging kontento na kanyang makita ang kapanganakan ng kanyang mga kaapu-apuhan. Ang pangalawang bagay na makikita natin sa puntod ni Jose ay ang katotohanan na kung mayroong isang reporter, American reporter, babasahin niya ang kwento patungkol kay Jose, palagay ko ito po ang kanyang sasabihin, na si Jose ay isang makapangyarihang tao na namuno o nasa gobyerno sa loob ng 80 taon. Siya ay ginagalang ng mga tao. At ang pangalawang bagay na ating po makikita, pangalawang puntos, ang matagumpay na tao ay walang nasain sa makamundong tagumpay. Alam po natin, marami po mga taong nagnanais na magtagumpay sa mundong ito. Marami po mga politician gusto lang maging popular, mga artista, mga gusto maging sikat na basketball player tulad ni Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, para maging popular, kumita ng maraming salapi. Ito ang hinahangad ng maraming mga tao dito sa sanglibutan. Datapot kay Jose, yung pong wala po sa kanya yung pong tatak ng tagumpay. Wala po sa kanya yung pong, of course, naging prime minister po siya ng isang matagumpay na bansa noong kapanahunan ngayon. Wala pong sinumang masasabi natin na kaya niyang gawin ang ginawa ni Jose. Na sa kanyang posisyon bilang pong prime minister, siya po ay naglingkod sa gobyerno ng 80 taon. Naabutan niya po yung pagre-reign po na at least 3 paraon. At hindi po ito pumunta sa kanyang ulo.
Alam po ninyo, maraming mga tao ang sa simbolo po ng sanglibutan, yung kanilang status, gusto nilang makita yung pong tagumpay na ayon po sa pamantayan ng sanglibutan. Pero po kay Jose, napanatili po niya yung balanse. Na sinasabi nga po na siya ay nasa sanglibutan, pero hindi siya para sa sanglibutan. Ito po ang sinabi ni George Washington Carver. Sabi niya, it stated rightly that the only advantage of fame is that it gives you a platform for service. Parang kapag ikaw, meron kang katungkol, meron kang posisyon, parang iyong po ay magiging malawak ang iyong paglilingkod. Sabi niya, the same is true of money. For the Christian, if God grants you either fame or money, you have an increased responsibility as His steward. Ibig sabihin, lalaki ang iyong responsibilidad bilang katiwala. Kaya, isang bagay na makikita natin kay Joseph, katulad po ni Joseph, kanyang in-identify o pinakilala kanyang sarili na siya ay kapanig ng mga nasa tao ng Diyos. Siya ay tao ng Diyos. At makikita po natin dito, hindi po niya pinansin dito yung kapangyarihan, yung katanyagan, kundi kanyang ibinigay ang kanyang papuri, ang kanyang pasasalamat sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Alam po ninyo, ito po magandang sasabihin natin kay Jose sa kanyang puntod, ay nakikita doon ang isang matagumpay na tao. Ang taong pinagpala ng Diyos, ang kanyang pamilya. Sinasabi po sa Marcos 8:36, anong mapapakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong sanglibutan at mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Sinabi po ni Henry Ford, coming together is a beginning. Ang pagdating ng sama-sama ay ang simula. Keeping together is progress. And then working together is success. Ganun din po sa gawain ng Panginoon, kung tayo ay magsasama-samang magtrabaho, gumawa para sa Panginoon. Ito po ang mabibigyan natin ng tagumpay o bibigyan tayo ng tagumpay ng ating Panginoon. Panghuli, ang isang matagumpay na tao ay iniiwanan sa kanyang kasambahay ang pananampalataya at pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Totoo po yun. Ang matagumpay na tao ay niiwanan sa kanyang kasambahay ang pananampalataya at pag-asa. Tunay nga po, nandoon ang pangako ng Diyos. Nakatulad po ni Jose, ay kanyang bago po siya ay mamatay, iniwanan niya sa kanyang pamilya ang isang magandang pamana na dapat iwanan. Hindi po yung kayamanan na ibibigay ng sanglibutan, kundi ang pinakamagandang iniwanan niya sa kanyang pamilya. Yung pananampalataya at pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Alam po ninyo, ang aking tatay, hindi po kami mayaman, mahirap lang kami. Datapot ang aking tatay ay naging isa pong US Navy na ang kanyang barko ay na-station po doon sa Maryland. Alam po ninyo, ang aking tatay, nung pong sumiklab ang pangalawang digmaang pandaigdig, umuwi po siya. Iniwanan niya ang kanyang trabaho at kanya pong kinupkop at tinalagaan ang kanyang pamilya. Alam po niyo, doon po siya nakakilala sa ating Panginoon. At ng kanyang pag-uwi, talaga pong nagdadala po siya ng mga pastor. Namulatan ko po yun na nagdadala siya ng mga pastor sa aming tahanan. Yun po ang kanyang gustong makilala namin ng Panginoon. Yun po ang naasahin ng kanyang puso. Hindi po kami pinamana ng maraming salapi o anumang bagay, kundi ang kanyang pinamana sa amin ay ang kanyang pagmamahal sa Diyos, ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya yun po ay hindi po makakayang bilhin ng anumang salapi. Kaya dito po sa bahagi ito, sabi nga po, doon po sa nabasa natin kanina, sabi nga po at sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y namamatay, ngunit tunay na dadalawin kayo ng Diyos at dadalhin kayo mula sa lupain ito hanggang sa lupain na kanyang isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At ipinasumpa ni Jose sa mga anak ni Israel na sinasabi,
tunay na dadalawin kayo ng Diyos. Hindi ko ba napakagandang pangako nun? Tunay na dadalawin kayo ng Diyos. Kaya po dito po sa Hebreo 11:22, sabi nga po, ito po ay nagpapahayag sa atin. Sabi nga po, sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nagutos tungkol sa kanyang mga buto. Kaya ito po ay magandang bahagi na kumbaga si Jose ay iniwanan niya ang pananampalataya at pag-asa sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Kaya sabi nga po rito, kay kanilang dadalhin ang kanyang mga buto. At sinasabi po ng mga Bible scholars, divided po sila dito po sa chronology. But sabi nga, it was between 200 to 400 years later, when Moses finally led Israel out of Egypt. Isipin po ninyo, 400 taon ang makikita natin dito. Kumbaga sa ang Diyos ay nanahimik po dito sa bahaging ito. 400, tinatawag nila 400 silent years. Kung titignan po natin dito, sabi nga po, bagong mamatay si Jose, sabi niya, I am about to die, but God, yun po isang malaking bagay, but God, turuan po natin ang ating mga anak. Patungkol po sa Diyos, anuman ang haharapin nating problema, nandoon ang Diyos para tayo ay tulungan. Kaya ito pong si Jose ay talagang masasabi natin siya ay makadiyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan, tayo po ay pwedeng pumunta sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Gumawa tayo magbigay tayo ng mga request sa Panginoon. At iwanan natin ang pananampalataya sa ating pamilya tulad ng mga pangako ng Diyos. Sa Hebreo 11:1, sabi nga po, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na inihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sabi nga po, hope is not an uncertain, vague wish. Ito po ay mayroong katiyakan sapagkat ang Diyos ang siyang nangako sa atin. At kung tignan po natin dito, yung pong pag-asa rito ay umaasa po ng ng bagay na inaasahan natin sapagkat ang Diyos ang siyang nangako. Kaya kapag ka po ang Diyos ang siyang nangako, sigurado pong ito po ay kanyang tutuparin. Kaya isipin po natin, sa loob ng 400 taon, ay masasabi po natin, doon po, kumbaga sa titignan natin yung pong taong kanyang ginamit na si Moses. At si Moses po ay nagkaroon pa ng 40 years sa yung kaniyang additional training para maging handa po siya sa pangunguna niya sa bansang Israel out of Egypt. Makalabas sila doon po sa Egypt sa kanilang pagkaalipin sa mga Egyptian. Then dito po makikita natin si Zecharias, siya po ang ama, kumbaga sa yung second Elijah na sinasabi natin, si John the Baptist, ito ay kanyang hinulaan na sabi nga, sa blessed be the God of Israel, for He has visited us and accomplished redemption for His people. Kaya ito pong si Zecharias ang nag-prophesy, ang siya ang humula patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Mga pangako na masasabi natin, magkakaroon po ng katuparan patungkol po sa kanyang yung dimpong pangako o yung pong hula patungkol po sa kanyang muling pagbabalik. Ito po ang inaasahan natin bilang mga Kristiyano, na si Kristo ay muling babalik upang kanyang kunin ang kanyang mga anak. Tandaan po natin, ang tanging kumbaga ito ang bagay na inaasahan natin bilang mga Kristiyano. Kaya ang katanungan ko po ngayon, sa inyong, meron po ba kayong iniiwanang pamana ng pananampalataya at pag-asa sa mga pangako ng Diyos? Meron pong isang 6 na taong gulang na batang lalaki ang nakapulot po ng penny, yung pong sentabo
mga sentabo. Siya po ay excited na kanya pinakita ang penny sa kanyang lola. Na kanya sinabi, Lola, nakakita ako ng isang penny. Ano sabi ng kanyang lola? Sabi niya, anak, sabi niya, Apo, walang magagawa ang penning yan. Sabi niya, wala kang mabibili dyan. Sabi ng bata, meron akong mabibili dyan. Mabibili dito, sabi niya. Sabi niya, pwede kang bumili ng pangarap at ilagay mo ito sa tinatawag na wishing well. Meron pong pagkakaiba rito. Of course, yung tinatawag na pangarap o yung tinatawag nating wishing well at ang tunay na mga pangako ng Diyos. Yung pong espiritu ng bata na meron po siyang inaasahan, ay tama lang po yun, na meron siyang inaasahan. Pero po tayo po mga lalaki na tayo po ay binigyan ng Diyos na pangunahan ang ating pamilya. Meron po tayong iiwanang pamana sa kanila ayon sa mga pangako ng Diyos. At ang pangakong iyon at ang pamanang iyon, yung pananampalataya at pag-asa sa mga pangako ng Diyos na maaari nating iwanan sa kanila na kailanman ay hindi tayo madidisappoint o mawawalan ng pag-asa sapagkat ito'y mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kapag ang Diyos ay nangako, ito ay kanyang tinutupad. Mga kapatid, tunay po ang tagumpay ay hindi po nagmumula sa sanglibutang ito, kundi ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa Diyos sapagkat siya po ang mayroong magandang plano sa ating mga buhay. Tayo po ay mananalangin at kung meron po rito na hindi pa ninyo tinatanggap si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, ang aking pong panalangin, sana po sumunod kayo sa aking panalangin, tanggapin ninyo si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Mananalangin po ako at kung sino man po ang nagnanais na tumanggap sa Kanya ay sumunod po sa aking panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, inihiling ko po na patawarin mo ako sa mga kasalanan na nagawa ko laban sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kung yun po ang panalangin ninyo, si Kristo ay nasa inyo ng puso sa mga kasalukuyang ito. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, tatapat ang sinumang sa Kanya ay sumampalataya ay meron ng buhay na walang hanggan. Kaya po meron na kayong buhay na walang hanggan sapagkat si Kristo inyong tinanggap bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Maraming pong salamat. At bago po ako magpaalam sa inyo, tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat po. Maging sa mga taong tumatanggap sa iyo, kumikilala sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang dalangin po namin, Panginoon, na nawa ang amin po napakinggan ngayong araw na ito ay matibo sa aming mga puso. At aming dalangin ito po ay maging pagpapala sa aming mga buhay, na ikaw lamang ang nagbibigay ng tunay na tagumpay sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos.